tayo matapos sa Book of Proverbs. Chapter 6. 20, no? 31. So, nasa 23 na po tayo. Malapit na mag-graduate. Yung young man na nag-aaralan natin. This is about the young man. It was a special address to the young man. But it has application for every one of us. Not only for every Christian, kundi para sa lahat ng mga tao na gusto mag-benefit sa wisdom ni Haring Solomon. So, kumayan po natin itong tinuturo sa atin dito ni Haring Solomon, ang 23rd chapter. It's about moderation in food or moderation in eating. No? Moderation, pati sa pagkain. The Bible is not silent. Baka akala natin ang Bible puro spiritual. Malawak ang scope ng Bible. No? It encompasses every aspect of our life. Hindi lamang yung may kinalaman sa kaligtasan natin, sa ating kasalanan, kaligtasan sa ating kaluluwa, kundi yung practical living natin, no? Our relationship with our neighbor, relationship natin sa society, sa trabaho, sa ating mga kusina, sa mga occupations natin, kundi sa personal na practice natin sa buhay natin. Including pagkain at pag-inom. Meron pa rin instruction ng Biblia sa atin, no? Na maganda po na i-apply natin, o kung ma-apply natin sa atin yan, walang pakinabang. Hindi lamang testimony, hindi lamang para sa kalusugan, kundi para sa mabuting pagkakao na rin. No? Okay, verse 1, according to Proverbs 23, when thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee, and put a knife to thy throat. Okay po, literal yan. Lagyan nyo ng knife, gawin nyo mga lalamunan. No? Hindi ito literal na lagyan mo ng knife ang lalamunan mo. Pag kumakain ka, kaharap ng isang mataas na katapulan. No? Sabi ito, if thou be a man given to appetite, especially if you are a person who is ang tawag yan, yung malakas kumain o given to appetite, magahanang kumain, no? Verse 3, be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. So whatever this passage means, it tells us something, no, na maging moderate tayo sa pagkain. Wala akong masama sa kumakain, di ba? Yan po'y binigay na biyaya ng Diyos para pakinabangan ang ating katawan, maraming pagkain, at pinayangan niya ng maraming sustansya na magsisilbing gamot, panlaban sa sakit, at lakas para sa ating katawan. So when we eat, relax lang tayo sa pagkain. Huwag naman yung pati pagmuya ng pagkain, sa tiyan pa natin ipapamuya, no? Yung ibig sabihin, halos hindi mo nang inumuya yung pagkain, pagkasubo, lunok na. Kaya mo rin dito ka mamumuya. So hindi naman no, gano'n. When we eat, we should be relaxed. And enjoy our meal. Pero while we do that, naging moderate din tayo sa pagkain. Kasi anything in excess, hindi ko nga, no? Hindi ko makakabuti. Kasi hindi naman lahat ng nakakain natin, nakoconsume ng ating katawan. Ang naman hindi na nakoconsume ay ma-install lamang into fats, ano? At hindi na maganda kapag masyado marami na tayong fats sa katawan, no? Meron lamang certain amount of fats na kailangan ng katawan, kapag sumobra na, magiging mabigat para sa puso natin ng kanyang trabaho, right? So, ginalot na yan. Marami sa tao, fatty ang kanilang heart, hindi yung heart, yung kanilang liver, fatty liver. Kaya hindi makafunction ng maayos kasi napipigilan itong mga taba. Yan, mga sobrang kain, no? So, ito po yung magtuturo sa atin na sa pagkain, maging moderate tayo. Walang masama na makain, enjoy pagkain, mag-relax, pagkain. Pero maging moderate lang sa ating pagkain. So, let's move on. Verse 4. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom.
Ito naman po, hindi pangangaral laban sa pagyaman. No? Hindi ho masama sa Biblia ang yaman. Hindi ho masama ang pera. No? Sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. But there's nothing wrong with money. Wala akong masama na tayo po'y magtrabaho at kumita ng pera. No? Lalo na kung yan kung pera, gagamitin natin pang sa Panginoon. So, hindi ko masama na kitain ng pera dahil ang pera talaga may nagagawa. No? Marami tayong magagawa kung meron tayong pera. Pero hindi lang yan ating goal. Kung minamasama po natin, kapag pera na naging goal natin, kasi iba naging Diyos na nila yan eh. Meron po mga ibebenta yung kanilang prinsipyo, correct? Dahil sa pera, ibebenta ang kanilang kaluluwa. Pero nagbebenta ng kanilang mga values, kanilang paniniwala for the sake of money. Ano nangyayari? Diba? Di nagiging Diyos sa pera. So, walang masama sa pera, walang masama ang kumita ng pera, at wala rin masama na yumaman, as long na ang purpose natin sa yaman, para mas marami tayong magawa para sa Panginoon. Pero kung ang goal mo lamang, payagan lang ng mayaman para sa sarili mo, mukhang maling direksyon mo yan, no? Maling direksyon ang ating pinatutunguhan. Verse 4, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Anong ibig sabihin niya na ang pera ay may pakpak? Ano ba ginagawa ng pakpak? So, hindi lang lumilipad dahil yayabang, no? Although, merong tendency na ganyan, pagkatawag ng kapera na, tumatas na, tumatayo, ang lipad. Sabihin ng mga narinig ko, walang masama na umaangat, nasa yung paa, nakatugtong pa rin sa lupa. Pero pagka umangat na yung paa mo, araw hindi mo na lang yung pinanggalingan mo, yun po masama, no? Meron talagang tendency na minsan na pagka yumayaman ng tao, medyo nag-iba na yung pag-ugali, minsan hindi ka nakakilala niyan. No? Pero hindi ko lamang yung nag-ibig sabihin dito na ang pera meron pakpak. Sabihin, ang pakpak ang nilipad, nawawala. So, huwag tayo masyadong dumipende, huwag tayo masyadong magtiwala. Huwag lubusang ilagay ang tiwala. Kasi ang pera, nagdudulot ka ng false sense of security. Minsan feeling natin na pagka pera tayo, para bang walang darating na problema sa buhay natin. Kasi nakahanda ako, may pera ako eh. Diba? So, ang pera, nagbibigay ng false sense of security. At naturo sa atin, huwag tayo masyadong magtiwala sa pera. Kasi ang pera mayroong pakpak. Ano yung pakpak? Maaaring dilipad at mawala. Maaaring magyabang ka kung nagkapera. Maaaring mawala, mabilis mawala ang pera. Diba yan naman ang pupunan natin? May hawak ang pera, maya wala na. Diba yung pera, may pera ba kayo may pakpak? Taalar yata may pakpak. Yung bariya may pakpak. Pero sa Amerika, yung nagdadol yan, yun ang may pakpak ng agil na. Ay talagang literally, mabilis mawala ang pera, di ba? Dumaan lang sa kamay mo, maya wala na. Matagal na palang sinabi ng Biblia yan, na mabilis na mawala ang pera. Kaya huwag masyadong magtiwala. Will thou set thine eyes upon that which is not, for riches certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. So they quickly go, they leave us, no? Iiwan tayo niyan. Verse 6, eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. So anong ibig sabihin ng verse na yan? Mag-iingat tayo sa kung sinong nakakasalo natin sa pagkain. No? Sometimes we think of people na nakakasalamuhan natin sa pagkain, they are really toward you, they are really be cordial on you. Pero yun pala, meron hindi talaga lubos sa kanilang puso sa'yo, no? Dito sa'yo, kain ka, pero puso niya, sabihin ito, kain na naman ito. Pero pagkaharap mo, kain ka, sa loob niya, no? At dumalo na naman ito, makikikain na naman ito.
Diba yung sabi niya sa verse? Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Pero meron pa mga kahulugan niya sa verse 6. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Ibig sabihin ng mga kapatid, kasi during meal time, no? Minsan nakakapag, dahil sa kapalagayan na ng loob, diba? Usually pagka during eating, yan eh. Moments of ano yan eh, nakakaduroan, diba? Akawan niya nagkakapalagayan na ng loob. Minsan, you make comments, or they will ask you questions, tapos when you answer them, yung palang sasagot mo sa kanila, will be used by them against you later. Naka-experience mo yun ganyan, na minsan nakakapagsalita ka ng mga salita tungkol sa isang tao na minsan biro lang pala sa iyo, o parang, wala na, because of a very light moment na. Kumbaga, in passing, na-mention mo yung pangalan ng isang tao na wala ka namang intention. Kumbaga, lumabas lang sa biro mo. Tinatandaan pa rin yan, ano? At yung pinapakaharap mo, nagkikita sa'yo, parang kumain. Gagamitin pala niya yung salita mo, laban sa'yo, parang araw, kukwento ka dito sa natawagin mo. Ano? Ngayon, yung pagkakakwento, may twist na, iba na yung twist. Nami-misconstrued tuloy. Na hindi naman yun na nasa loob mo, hindi naman yun na nasa isip mo, pero nung ikinuwento na, second hand, iba na yung pakahulugan. Kaya kung yung tao na o kanino ka sinisira o kung kanino ka isinumbong, hindi ka kakilala, maniniwala ka agad sa'yo. Buti na lang kung ka-close mo rin yung kilala ka at kahit pa paano, maintindihan ka niya. Baka balay mo, baka kapag siya naman ang kausap niya, ikaw din na sinisira niya sa kanya. Ako, ibig sabihin, kung kanino ka na sinusubok, iba na ka, siya rin sinusubok niya sa'yo. Kaya, mag-iingat tayo, ang sinasabi yan. Mag-iingat tayo sa mga tao na minsan, akala natin, kaibigan, akala natin, napalagayan natin ng loob. Ano? So, paano tayo makakapag-ingat? Ingat rin tayo sa mga komentaryo, mag-ingat sa mga pangbanggit ng pangalan. Kasi minsan, pagka minalabanggit ka sa biruan, sa kwentuhan, at taking ng kausap mo, iba. Ano? At babanggitin na rin yung pangalan mo. Sino nagsabi niya? Babanggitin niya pangalan mo. So, sa tao ang hanap peace, ano, hindi gulo ang hanap mo, pagtatakpan mo na yun di ba? Kung sakaling sa tingin sa dinig mo, pangit yung komentaryo, pagtatakpan mo na yun di ba? Para hindi na lumaki yung apoy. Sa tingin mo, pangit yung narinig mo. Huwag mo rin susumbong sa tao na ganito sabi nito. Ganito sabi niya tungkol sa diba? Kaya sabi ng Bible, blessed are the peacemakers. Mapapalad ang mga peacemaker o mga mapapayapa, naghahanap ng kapayapaan. For they shall be called the children of God. Hindi ka lang peaceful na tao, ano yung peacemaker? Ikaw ang nag-create ng peace. Ikaw yung magpuproduce ng peace na maaari. Ano? At tayo naman, dahan-dahan na tayo sa pagbanggit ng mga pangalan ng tao. Pero kasi mga tao na mahilig sa name dropping. Minsan, in a very light moment, nakakapwentuhan lang, maya-maya, babanggitin ka na sa isang tao, nabanggit ka na ganito, katulad tayo tungkol sa'yo. Wala na. Kung di ka kakilala ng tao, galit na sa'yo. Diba? So, kaya sabi ito, ingat. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. So, ingat tayo sa mga nakakasalamuha. Verse 8, the morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words. Maya-maya akala mo, nag-enjoy kayo sa fellowship, nagkwentuhan kayo, nag-enjoy kayo. Yung pala, sana hindi na lang ako kumain, sana hindi na lang ako nakipagkwentuhan sa tao na yan. Nawala na yung mga sweet words mo, no? Dahil nagkagulo-gulo na. Verse 9,
Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom of thy words. Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. So, actually, it was also mentioned, in the previous chapter, chapter 22, anong verse yan? 22-28, di ba? Remove not the old landmark. Noong unang panahon, tungkol yun sa lupa, na nililipat yung mga marker, nililipat yung muhon para lumawak ang property ng isang tao. Habang tulog ang karamihan, ito naman, busy sa paglilipat ng muhon. Para nga naman, yung sakop ng kanyang lupa, lalawak, no? Pero hindi ko lang yan ang ibig ipakulugan dyan. Yan pinakangulugan din na yung ating mga paniniwala, huwag po natin isusuko. Lalo na tayong mga Baptist, pero tayong mga distinctive marks. Baka mangyayari yan wala na tayong kaibahan sa mga protestante. Kaya tayong mga, lalo na yung mga nangangaral, mga preachers, ingat din tayo sa mga libro nating pinabasa. Kasi maraming libro ngayon, hindi na Baptist ang may gawa. Mga protestante na, charismatics. Usong-uso ngayon yung mga Rick Warren, purpose-driven life, purpose-driven church. Hindi naman Baptist yan. Iba orientation yan, pagka-Pentecostal yan. Kaya kahit hindi mo payagan ng Pentecostal sa pulpito mo, kapag kayo namang libro ng Pentecostal lang ginagamit mo at iba yung material natin, parang na rin nakapasok sila sa loob ng simbahan. Parang na rin sila nakapenetrate sa churches. Marami naman mga libro na Baptist sa may akda, So yun na lamang kung babasahin natin. At least meron siyang Baptist orientation. Alam kung di natin pag-iingatan yan, baka isang generasyon lang, wala na, pagka-Baptist to, baka pangalan na lang ang mayroong Baptist, Pero wala na yung pagka-Baptist natin. Kaya sabi ng Bible, remove not the old landmark. Tayo mga Baptist, meron tayong distinctive marks Pagkakakilanlan. Kaya nga tayo nabansag ang Baptist. Actually, alam niyo ba na, hindi tayo nagbansag sa ating Baptist tayo. Ang nagbansag sa atin na Baptist tayo, yung mga non-Baptist kasi meron baka tayo. Namakadi na tayo. Na tayo mga grupo ng tao. Tayo mahilig bautismo ng mga matatanda. Kaya tinawag tayo mga Anabaptist. At natitiso na maraming Katoliko at Protestante sa practice na yan kasi bininyagan nila yung mga batang yan na maliliit Tapos inuulit na naman ng Baptist pagka edad ng bata, tumanda na, nakaunawa. Binabautismo na naman nila, kaya na-open sila. Ibig sabihin, hindi nyo kami nire-recognize, hindi nyo kami kinikilala. Alam niyo ba kung gaano maraming namatay na Baptist because of that? Just in the issue of baptism, 50 million. Hindi biro yun, 50 million. Yung Holocaust Hitler, 6 million lang yan In the past 1200 years of the Dark Ages, 50 million Anabaptists sa pinagkamatay dahil lang sa punto ng baptism. Dahil sa matindi nating paniniwala sa practice ng believers baptism, nabansagan tayo ng mga Anabaptist. Ngayon, meron mga Baptist for the sake na hindi makasakit ng damdamin. Total, lubog naman ang pagkabinyag dito, lubog naman yan. Nabautismo naman ng lubog yan, Kristiyano naman yan. Pwede na yan, huwag na natin i-rebaptize yan, katanggap-tanggap. Total, lubog din naman sa Kristiyano naman siya. Tanong, ano ba yung nag-baptize? Sino ba yung nag-baptize, diba? Mahalaga yun, yung authority ng baptism. So, yun po yung lalamang sa mga landmarks, Komunyon. Para kanino ang komunyon? Diba? Para sa lahat? Para ba sa lahat ng mga ng kaladaya ang komunyon ng Panginoon? O para sa lahat ng Baptist ang komunyon? Hindi ba para sa miyembro lamang ng isang simbahan niya na nagdadaos ng magsa-celebrate ng komunyon? Pero maraming Baptist churches nga na open na yung kanilang komunyon. Kahit hindi ka miyembro, basta Baptist ka, o basta mananampalataya ka, nag-profess ka na Kristiyano ka, open sa iyong komunyon. Ano ba ang komunyon? Iba yan church ordinance, am I right? Di ba church ordinance? Sino ba mag-qualify sa church? Any professing Christian ba, does it mean they belong sa church? Pag nag-profess ka na Kristiyano ka? When you say it is a church ordinance, member lamang, yun lang mga membros, simbahan yan na nagsa-celebrate, ang masasabi na church. Kung sino lamang yung mga nabaptize sa simbahan, yun ang matatawag na church. Therefore,
sila lang ang qualified na mag-participate sa Lord's Supper because it is a church ordinance. Pero meron mga baptist nga na kahit na bisita, kahit na non-baptist, o kahit na baptist pero hindi miyembro, kaya naman kung hindi natin bibigyan ng tinapay. Pero dahil sa kahit nahihiya, ino-open po nila. So, nangyari ko rin sa Lord's Supper is, it is an open communion. But supposed to be, it should be closed communion. Ano? Alam niyo ba na kahit si Judas hindi pinaparapit? Yung sinabi ng Panginoon na ipagsaw-saw ko ng tinapay, kayo magkakanulo sa akin. Passover yun eh. Passover pa yun. Pero matapos yung Passover, in-institute ng Panginoon yung kanyang Lord's Supper. Wala si Judas. Lumarga na. Hindi siya pinaparapit ng Panginoon sa Lord's Supper. Pero during the Passover, nakaparapit siya, pero itong Lord's Supper na, wala na. Pinaparapit na rin siya. Hindi siya mananampalataya eh. Okay? So, landmark, ating po mga pagkakakilanlan, huwag po nating aalisin sa atin, no? Pinabaling, hindi tayo pupula, at ganyan, tagal-tagal din ang baptist, hindi kayo lumalabo, ganyan, no? Ibalik natin ang tanong, ba't naman kayo lumabo ng ganyan? Baka naman po ano ng mga kompromiso at pinaglalagawa. Baka po ano ng mga gimmick, o ano na lamang ng mga kakulo, kahit na hindi na nakakaluwalhati sa Panginoon. Mga pamamaraan na nawawala na yung glory ng Panginoon eh. Diba? Alala ko yung isang simbahan na sumipag lang sa visitation ng miyembro eh. Nagpa-preview na mountain bike. Pinakamaraming bisita pabibigyan ng mountain bike. Nasa ito ngayon ang motivation ng tao. Bakit gumagawa ng ano? Because supposed to be our motivation is obedience to God. Obedience is command. Delight in obedience. Wala, nasa mata ng tao yung mountain bike eh. Kung natutulog, na-imagine mountain bike, wala nga, parang yung akong bisita. Kasi sayang yung mountain bike. Alala ko ba yung kwento na sa simbahan na para lamang bumalik ang tao sa pag-attend. Kailangan maka-perfect ng isang buwan, attendance, at may libreng aserola, at may kasama pang isang train na itlog. Huwag lamang mag-absent. Ano yan? Maka-karnal na yan maka-karnal na pag-motivate, no? So, hindi mo ganyan, no? Patrabaho. Ibigyan sila ng patrabaho para maraming kaiganyo na mag-miyembro sa kanila kasi. Ayaw mga kapatid, kaya gaganin ito lang gawain natin. Hindi natin ito kayo makakaawa. Hindi natin ito ginababa ang level. No? Tandaan natin ang pagsimba sa Panginoon, ang pagsamba, obligasyon ng tao yan eh. Hindi natin ito inilimos eh. Sino ba natatalo? Kaya magsimba ng tao. Nababawasan ba ang Diyos? Diba? Pinawawala pa sa Kanya. Nagiging kawawa ang gawain, itsura ng gawain, dahil sa kagagawa ng tao, pero sa Diyos walang mababawas. Malulungkot ba ang Panginoon? He's a perfect God, di ba? God is a perfect God. He is always happy, with or without us. Nakaka-fulfill tayo ng kalooban niya o hindi. Walang mawawala sa Diyos. Sino mawawala? Tayo. Pag pare-pareho tayong tamad, wala na gusto magsimba, malalang na mangyayari. Pag-close down na yan. At pag nag-close ang gawain, sino nawala? Yung mga anak natin. Next generation, pati tayo. Kanya-kanya na, kung saan na lang mapunta, di ba? Mawala ang Panginoon. Kagawin ko ng Diyos, hindi ko ito nagmamakaawa. Obligasyon natin gawin niya. Wala kayong makikita sa Biblia na nagmamakaawa ang Panginoon. Nag-uutos mo siya. Ang sabi niya, forsake not the assembling of yourselves together. But seek ye first the kingdom of God. Huwag natin sasabihin na kulang ang Panginoon sa pagpapalala. No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Nire-reverse natin eh. Don't seek God first. Kaya yung mga kailangan natin, yun ang parating hinahabol-habol natin. Pero pag ginuna ang Panginoon, yung pangangailangan, tuloy na binibigay ng Diyos. Pero gayon lang kasi marami ko pangangailangan, kaya nakakalimutan ko ang Diyos eh. Nangyari, hindi seek ye first ye seek, ang nangyari, ano? First ye seek, inuno mo yung material,
Nakalimutan ng Diyos, kaya hindi mo mahabol-habol yung kailangan mo. Talagang hindi talaga mahabulan. Pero balik ka rin mo, unahin mo ang Panginoon. At yung material, dumarating na lang. Dumarating ang oportunidad, dumarating ang mga kakataong kumita. Hindi nagpapabaya ito. Subukan mo, balik ka rin yan. Diba? Hindi mo kawawa ang Panginoon. Ano? Ayaw lang ang magiging kawawa kung hindi tayo susunod sa Kanya. Tayo po ang mapabaya sa Kanyang lawahin. Ano tayo? Verse 10, remove not the old landmark and enter not into the fields of colorless. 11, for the Redeemer is mighty, He shall plead their cause with thee. So tayo mga apel, mga ulila. Verse 12, apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Ito, napaka-importante ito, no? Huwag natin i-underestimate ang kahalagahan itong child training. Dahil hindi natin nangamalayan, yung mga anak natin, unti-unti naglalakihan yan to the point na hindi mo na siya matrain. Kasi ang training period sa bata, dapat nagsisimula yan. Wala pang 1 year old yan, sinisimulan na yan. The first stage ng kanyang kabataan, yung kanyang childhood stage, from 0 to 13, kailangan yan, parating nire-restrain yan sa mga mali. Pinipigilan, pinapalo, pinakailangan. Sabi ng Bible, walang masama dyan. The rod of correction. Sabi sa Proverbs 29:15, ang nagpupuot sa kanyang anak, nag-uurong ng pamalo. Meron naman ang katiran, kaya ako hindi namamalo, mahal ko anak ko. Sabi ng mahal ko anak ko. Pero sabi ng Biblia, hindi ka nagmamahal pag hindi ka namamalo. Ang tunay na nagmamahal, hindi niya inaatras ang pamalo. Biblia po nagsabi niya. Proverbs 29:15. Hindi mo pala pagmamahal ang hindi pamamalo. Maling pagmamahal niya. Dahil kung tunay ka nagmamahal, kailangan mo paluin yan kung dapat paluin. Kung talagang mahal mo dahil tutuwid ang pamumuhay niya. Dahil yung hindi mo pagpalo sa bata, yan ang maglindi sa landas niya. Dahil hindi siya nakakatikin ng palo, kahit ano gawin niya, masama o mabuti, tingin niya tama. Kahit masama na ginagawa, wala namang kumapalo sa kanya. Walang masama sa ginagawa ko, at nalito. Diba? Sabi ng Proverbs 15, ang nag-uurong ng papalo sa kanyang anak ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit ang umiibig sa kanyang anak ay namamalo. Chasteneth him betimes. He that spareth wrath to his child hateth his son, but he that loveth his child chasteneth him betimes. Ano yung betimes? Hindi lang mo kaminsan-minsan yan. Early. Betimes means early. It's never too early to use your rod of correction sa bata. Stick po yan. Stick. Manipis na stick. At habang lumalaki ang bata, lumalaki rin yung stick. Basta stick pa rin, ha? Hindi udos por dos. Stick. At hindi kayo magkakamali dahil biblical prescription niya. At ang harm na idudulot niya, surface lang yan. Pero yung pain, matindi yan. Tatanda talaga ba? That's the only way to cure rebellion. No? Yan ang paraan para ma-cure rebellion ng bata. Pero pag tungtong niya ng teenager from 13 to 20, dapat, hindi bihirang-bihira ka na mamalo niya. Bihira na dapat. Kailangan sa mga bata, instruction, teaching. Kailangan na niya ng maraming paliwanag. Bakit mali? Bakit hindi tama yun? Sa ng Bible, pag natupad mo yan, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nakakapag-produce tayo ng mga anak na responsable. Kaya naman nangyayari sa instruction natin ngayon, daming mga tao nagpag-asawahan, hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung paano magpamilya, hindi alam kung paano maging magulang. Ang alam lang mag-provide, alam lang magbigay ng pagkain. Kahit naman sa kalabaw, pakain mo naman palaki ng kalabaw, pakain mo ng pakain, lalaki. Hindi naman ibig sabihin ng pagiging magulang, palakihin mo lang ang anak mo. Madali lang magpalaki, pakain mo ng pakain, hindi lalaki. Di ba? Pero ano, nabibigay mo ba yung
kung ang kailangan nila bilang anak sa kanila paglaki. Yung counsel, wisdom, counsel they needed, guidance, bilang isang magulang. Nalalaki sila na magiging responsable. Alam nila ginagawa nila. Na kahit alagaan sila, kahit nabitawan na, alam nilang harapin ang kanilang buhay. Kahit mamatay pa ang kanilang mga magulang. Alam mong hindi sila mapapaliwara. Ibig sabihin ng when they grow, they will not depart from it. Sabi po sa 13, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Huwag kang madala sa iyak-iyak. Hindi mamamatay yan. Stick lang yan eh. Hindi naman dos-dos yan. Stick lang yan. Makakasun lang yan. Magbublo lang yan. Pero walang permanent damage yan. Ang effect yan, hanggang tapos sa kaluluwa yan. Ano yan? Biblical, no? Puro ng Biblia sa atin. 14. Thou shalt hit him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. Dahil kapag hindi natutunan ng bata ang salitang no, at lahat pwede, baka kahit no na ng Bible, hindi niya pakikinggan eh. Sinabi ng Bible, huwag mong gawin ito, palabahaka ka, repent, or you shall likewise perish. Hindi na natatakot sa mga threatenings. Kahit Diyos na nagte-threaten, wala sa Kanya. Kahit wala pagkabata, hindi Hindi na natakot eh, walang kinatakutan eh. Di ba? So ang bata, nalakihan niya na merong bagay na hindi pwede. Hindi lahat kung pwede. Sabi dyan, you will save his soul from hell. You shall deliver his soul from hell. 15, my son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Yea, my reins shall rejoice when thy lips speak right things. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Be not among wine-bibbers, among riotous eaters of flesh. Ano sa Tagalog yan? Kayong pag-ihalubilo sa mga sugapa sa alak at sa mga sugapa sa pulutan yata itong riotous eaters of flesh. Diba usually pulutan naman flesh? Lamang naman loob. Be not among wine-bibbers, and among riotous eaters of flesh. For the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with drugs. Bakit? Parating may hangover eh. Drowsy ang feeling, di ba? Parating hindi ako makatayo pa, nantok pa ako. Eh, paano yung trabaho? Di ba? Parating late. Hindi na matutulong empleyado sa'yo, employer. Di ba? Parating ka tanghali pumasok. Pag hindi tanghali, absent. Bakit? Masakit ang ulo. Lasing. Eh, magiging pulubi. Di ba sabi niya? Magiging pulubi. Mabibihisan na. Basahan. Magdadamit ka ng basahan. Walang gustong tumanggap sa'yo. Hindi ka mapagkatiwalaan. Bakit? Nagiging malikot ang kamay mo. Dahil meron ang bisyo. Kailangan sustentuhan ang bisyo mo. Kaya sabi ng Bible, be not among wine-bibbers. Bakit? Evil communication, sabi dyan, or evil company produces what? Produces bad manners, bad behavior. Nahahala tayo sa masamang gawi, sa masamang gawain ng masamang kasama. Totoo yun eh. Birds of same feather flock together. Kung sino yung kalubilo mo diba may kasabihan na tell your friends, alam yung tell who you are. Kaya ingat tayo kasi ng mga naging associate natin. Hindi naman masama ang makikipagkaibigan kahit kanino. Dahil pag hindi ka makikipagkaibigan kahit kanino, wala ka nang kawirin sa Panginoon. Di ba? Kaya lagi na ng Panginoon sa atin, mag-witness, mag-lead. Istabero ka na paano ka makakapag-witness sa Panginoon? Pero hindi sabihin ng hindi sabihin niya na sila na yung magiging parating kasama mo na
marami, sa mga lakad nila, kasama ka pa rin. Sa mga gawain nila, kahit masama na, kasama ka pa rin. Diba? Kaya ang Panginoon, pinaligiran din siya ng mga manginginom, di ba? Pinaligiran din siya ng mga prostitutes. Kaya nga, inaccuse siya ng mga Pharisees, di ba? Sabi ng mga Pharisees, bakit ang Panginoon ninyo nakikisalo sa mga makasalanan? Bakit? Nakikijoin ba ang Panginoon sa kanilang mga activity? Bilang mga manginginom, mga prostitutes? Hindi naman, di ba? Kaya sila ka-join ng Panginoon. May gusto silang mawin ng Panginoon. These people are seeking help. Kaya sila lumalapit sa Panginoon, wala kang gusto lumapit sa kanila eh. Alam niyo ba yung mga outcast na tao sa Bible? Publicans and prostitutes. Sila yung mga walang associations. Sila yung walang mga gusto makipag-usap dahil marumi ang tingin sa kanila, nakakaawa. Kaya nga si Zaccheo, di ba? Nasa si Zaccheo nung narinig niya na parating ng Panginoon. Wala siya sa crowd, wala gusto lumapit sa kanya eh. At pag lumapit siya, baka tadyakan siya. Kaya siya nagpunta si Zaccheo, umakyat na lang sa puno. Sinilit na lang niya kung sino pinag-uusapan nito, alam ko mabait siya. Narinig ko mabait sa mga makasalanan. Sino kaya yun? Eh, nung napadaan sa tapat ng puno na si Komoro, ano sabi ng Panginoon? Zaccheo, bumaba ka dyan. At sa bahay mo ako tutuloy. Diba? Di lang galak niya. Diba si Zaccheo nakaabot sa kaligtasan? Kaya sa pangyayari niya, nasave siya. So, ang Panginoon, kahalubilo ng mga makasalanan, hindi doon sa kanilang activity masama, kundi kaya sa kahalubilo para tulungan sa kanilang spiritual needs. Pero yung kahalubilo ka, dahil sa kasama ka sa kanilang masamang gawain, eh, sinasabi ng Biblia na bawal sa mga mananampalataya. Evil communications corrupt good manners. So, sabi ito, be not among wine bibbers and among riotous eaters of meat, because both shall end into poverty. Sana yun? Anong verse yun? 21. For the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with drugs. Hearken unto thy father, and that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Huwag nating hinahamak ang ating ina pag matanda na. Nagbulyang ganin na. Ganon din ang ating ama. Kahit sabihin pa natin na mas highly educated tayo, eh hindi sabihin na mas meron na tayong sense o mas matutong na tayo sa buhay kasi nakapagtapos tayo sa lahat. Hindi pa rin natin ma-overtake yung kanilang advance sa atin sa experience. Hindi pa rin natin maladaig ang kanilang naabot na sa kanilang karanasan. Kaya huwag tayo masyadong magmarunong sa kanila. Siguro sa ibang punto, masakat makakaalam tayo, ano? Pero hindi makakalugan na sa buhay, eh, mas marunong na tayo sa buhay. Kaya huwag natin mamaliitin ang ating mga magulang. At yan, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Buy the truth, and sell it not, also wisdom, instruction, and understanding. Pero sabi ng Isaiah 55:1, eh available yan. You can have wisdom without money. Basta nasa iyo, Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom. Yan ang sinasabi sa Isaiah 55:1. Lahat ang nauuhaw, sabi yan. Lumapit kayo, bibigyan kayo ng gatas at inumin na gusto ninyo. Karunungan. Pero lalapit kayo sa tamang tao, sa tamang persona. At yan ay ang Panginoon. Hindi mo kailangan bayaran ng pera ang Panginoon. Ang kailangan lang pananampalataya. 24. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. So, heart ito ng isang mananampalataya, hindi heart ito ng unbeliever, no? Verse 27, for a whore is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. Bakit daw prostitute ay isang malalim na balon, and a strange woman is a narrow pit? Actually, parehong tao lang tinutukoy dito. A whore and a strange woman is the same. Kahit sinasabi ko sa inyo na a strange woman, a stranger woman, nung unang chapters pa lang ng Proverbs, ano yan?
She is a prostitute. Bakit siya siyang ditch? Bakit isa siyang pit? Ano yung ano? Bitag? Ano? Bitag? Patibong? Patibong? Malalim na balon. Bakit na kapatid? Madali kang, ano na yung pagkanin mo niyan? Ipapahamak ka niyan. Na-experience na yan ni Samson. Alala niyo, bago pa niya namin si Delilah. Di ba meron na siyang dalawang babae na nagkaroon siya ng kaugnayan sa dalawang babae. Isa, woman of Tekoa, kung di ba nagkakamali. Sinunog ng buhay ang mga Philistines. At yung isa pa, isang prostitute na nung tinanong, nasan si Samson? Chinucho niya rin. Pinagkanulo niya rin si Samson. Kaya sinara yung syudad. Kaya nung gabi na, uwi na si Samson, nakita niya sarado yung gate, binakbak niya yung gate, binuwat niya, dinala niya sa bundok, yung gate. Sino yung nagkanulo sa kanya? Prostitute. Kaya walang mabuting idudulot yan. Mapa-physical, mapakalusugan, at mapakaluluwa, walang mabuting idudulot. Kaya sabi ng Biblia, she's a pit. She's a ditch. For a whore is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men. Mas marami siyang ginagawang makasalanan ng tao. Sabi diyan, increaseth the transgressors among men. At yung kanyang mga nadibiktima, at tawag sa kanila, prey. Ano ba yung prey? Parang biktima ng mga maninila. Ano ba yung mga maninila? Buhaya. Predator yan eh. Yung mga nagsisila niya, mga isda, o ano, yan tawag doon, prey. So kapag ka na-involve ka dyan, para ka naging bihag ka niya, nabiktima ka niya. Nabiktima ka niya. Kaya huwag ka matuwa, huwag ka magligaya, no? Kaya masaya na, ito nangyari sa akin, hindi mo alam, ikaw ang nabiktima niyan. Naging prey ka niyan. 29, who hath sorrow, who hath contentions, who hath babblings, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes, they that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. So it's a warning against alcoholic drinks. No? Sabi diyan, who hath sorrow, who hath contentions, who hath babbling. Ano yung babbling? Perverse words, so lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Kung matino siya, hindi lalabas bibig niya, di ba? Di ba tao pagka, intoxicated na marami na lumalabas sa bibig na kung matino siya, hindi niya masasabi yun. Pero kapag habang nasa espiritu ng alak, ang tapang yan. Lalo yung mga nanliligaw, na napakatorpe, pero pagka sinamahan siya ni San Miguel, sama lang ako sa ibigan ko, kaibigan, San Miguel. Pag sinamahan niya sa San Miguel, matapang na siya. Sumobra naman ang lakas ng apog, di ba? Kasalit naman pa ako, nabuhusan pa ng arenola. Sumobra ka pala eh. Sumobra ito. Pinabahan ni San Miguel. Kaya with babbling, di ba? Kaya, who hath babbling, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes, they that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright, at the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. What can you say about these two animals? Adder, serpent, both are what? Poisonous animals. So yan ang effect ng alcohol sa tao. It has poison. No? Alam nyo, may gamit yan eh. Medicine yan eh. Antiseptic, diba? Ang alcohol. Pang-disinfect. Maraming benefit yan eh. Diba? Ang alcohol. Gamitin siya pang-disinfect. Gamitin mo siya sa sugat. Panglinis mo. Pag ginagamit ng mga dentist yung kanilang utensils, kahit hindi na binoboil ang kanilang utensils, ilagay nila sa alcohol, sa tabong alcohol, pwede na ulit gamitin for the next patient. Tama ba ko? Tama ba ako?
Galing sa isang pasyente, hindi na pinapakuluan, no? Lalagay lang sa alcohol. Next! Next patient, next. Pasok na. Pero hindi ko makakal, bakit? Dumasa alcohol eh. Pero pag ginawa mo siyang beverage, alcohol, you use it as a drink. Sabi niya, it's like a serpent. Ano ba yung nasa serpent? It's poison. Diba? It's venom yan. It's poison. Ano? Kahit anong sabihin natin, it's a poison. Kahit maraming umiwas sa pag-inom, kinamatay pa rin, liver cirrhosis, di ba? At matagal na nang iniwan, tinamaan na yung kanilang liver, parang malasa na, no? 33, thine eyes shall behold strange women. Kapag lasing ng tao, nakakakita ng mga pangitain. Saka, napapatingin din sa babae, hindi naman niya asawa. Strange woman, strange women. And thine heart shall utter perverse things. Mga salita, hindi niya dapat nagabanggit, nababanggit na niya dahil wala na sa sarili. Nagiging bastos sa ibig niya, no? Mga nasosobrahan ng mga salita. 34, yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea. So, napipredict dito na maaaring kimatay ng tao ito. Lieth down in the midst of the sea. Kasi maraming tao, kaya na-accidente, lasing. Ano bang ratio ng ano? Ano ba yung majority ng mga vehicular accident? Di ba mga drunk drivers, drunk driving yan? Driving under the influence of alcohol. Kaya, kung di sila mamatay, yung mga nababangga nila dahil sa kalasinan nila. Kaya na-predict na ng Bible ng alcohol, maraming pinapatay. Pag mainit lang ang gobyerno sa drugs, pag mainit lang sila sa prohibited drugs, pagdating sa alcohol, maraming namamatay, tahimik sila. Kita niyo yung bias? Because of the tax, marami sila nakuha ang tax. Ngayon, dinagdagan pa nila. Hindi may pera na naman, diba? Because of the sin tax. Eh, ba't mainit ang dugo nila sa prohibited drugs, tapos alcohol, napakaraming pinatay niya. Napakaraming sinirang buhay. Napakaraming sinirang pamilya. Napakaraming sinirang pangarap. Pero tahimik ang gobyerno. So, sabi lang, drink moderately. Dito lang, kumikita naman tayo dyan eh. Eh, yung kinikita nila eh. Hindi nababayad din sa mga ospital ng mga pinagagamot dahil sa epekto ng alak, ang QI, ng mga public hospitals. Sa pag kinukuha yung pagbayad sa doktor, ang biling gamot. Eh di sa taxpayers din, kumita na ang gobyerno. Dahil sa tax, ang nabuhan nila sa hindi. Nawala pa ng kalusugan ng mga mayan eh. Diba? Nasira pa ang kalusugan ng mamamayan. Alam di ba na isang pinakamahalagang asset ng isang bayan, yung tao? Eh, ang mga tao mo, mga kundi maninigarilyo, mga lasenggo, mga may TB, dahil sa mga sakit. Anong klaseng malakas ba na bayan niya? Malakas bang bansa yan? Ano? Puro mga may karamdaman. Ang katwiran naman eh, di ba? Nakakakuha naman tayo ng tax. Yung dalawang rat, sinong nanalo? Diba? Walang nanalo dyan. Si Lusyutan nga, hindi naninigarilyo eh. Yung pabrika ng sigarilyo, hindi naninigarilyo. Nanalag ng masama. Okay? So, thine eye shall behold strange women, thine heart shall utter perverse things. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea. So, it's prediction of death. Or prediction of loneliness. Or as he that lieth upon the top of a mast. Yung layat sa taas ng layat. Para ka nagsosolo, duduyan-duyan sa taas ng layat na. Kaya meron mga tao pag nakakain mo, biglang lumulungkot, biglang umiiyak, biglang umaguggol, biglang nagpapakamatay, biglang nakakaramdam na sobrang kalungkutan. 35. This is also a pronouncement of not-ness sa mga nalalasing. They have stricken me, yet shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. Ano yan? Ang mga lasing. Namananhid. Dalang pakaramdam. Pero ito, katili ka na ng araw, nakahiga ka pa sa gutter, di ba? May pakaramdam ka, di sana, tumayo ka na. May mga sobrang kalasingan eh. Nakakatulog na sa gutter. Hindi nararamdaman. Isa, wala pang damit. Tuloy po, ninakaw na yung cellphone, ninakaw na yung relo, tinanggal na yung bell, tinanggal na yung sapato, tinanggal na yung pantalon, Levi's. Yun na,
Nahiya na lang, nag-brief na yung sumunod, di talaga. Nahiya na lang tanggalin, pero, di ba, nakikita ba ng CCTV, di ba, unti-unti yung, ano yung magnanakaw na lasing, ay, magnanakaw na lasing. Yung lasing na ninanakawan, binabalik-balikan ng mga tao, ginawa yung relo, maya, yung cellphone, maya, yung pantalon, maya, t-shirt, nahubaran na nga eh. Bago napunta na ng mga barangay. Bakit? Wala nang pakiramdam ng lasing. Oh yeah, they've stricken me. Shall thou say, and I was not sick. They have beaten me, I felt it not. Ngayon, pag nagising, I will seek it yet again. Ayan, addictive. Nagiging addictive. Nagiging addicted ang tao sa alcohol. Meron siyang addictive effect. Tapos sa lahat na nangyari sa kanya, nabugbog, nakawan, sumakit ang ulo, pero pagka naimasmasa, sige, hapon na, uli tayo. Alas 4 na, inuman ako. Bakit? Hindi na mapigil. Ano ba feeling ng mga adik? Di ba nakangatal pagka wala na yung nawa? Nangihinig. Di ba ganito yung feeling ng mga alcoholic? Ang mga adik, ganun din. Ang mga alcoholic, ganun din. Pagka parang kailangan ng katawan ng alcohol, gaganyan na. Alala ko isang doktor na alcoholic. May meron ko operahan. At sa lang hanto po siya. Si Charles Bronson yata yun. Meron siyang kaibigan namin tama ng baril. Kailangan matanggalin. Yung doktor na nag-iisa, lasing yung nanginig kasi walang alcohol. Hindi siya makapag-opera. Paghawak ng surgical knife, gumagano, makalalaki hiwa. Patay tayo dito. Alok pa siya ng alak, pinainom ng alak. Steady na. Sige, parang inahan ng katawan eh. Parang adik sa ako. Kaka-adik, nahanap-hanap ng katawan. Okay, po lamang. Satis ako yung ating mga request. Meron po. Willing mo na patalangin isang para sa isang member po sa Dumaguete Mission ng Mark